Grabe yung sakit ng ulo ko ngayon. Actually 3 days, 4 days ko na nararamdaman yung sakit ng ulo ko. Sino pa last week. So, inaman ko nito. Yan. Try, tulog ko lang 3 hours. Tapos, pagising ko kapag hindi pa siya okay, punta na ako ng pa-check up ako. Grabe yung sakit. Iba yung kirot niya ngayon. Iba yung kirot niya talaga ngayon. Check. Today is my day off. Ayan. So, gusto kong, salang ako ng labahan ko. Isang salang pa lang yan. I have like 3 loads or 2 loads yata. So, hindi ko pa siya matapos. And, medyo nagiging intense yung sakit ng ulo ko today. And, itulog ko muna. Pahinga ako sa screen time. And then, pagising ko, check ko kung mawala siya sa gamot. And then, after, I will see kung makapunta ako ng clinic. Yung reality ng isang OFW na solo ka, ito yung hindi maintindihan ng ibang kabataan o ng ibang tao na akala nila masaya, akala nila okay lagi ang isang OFW, lalo na kapag solo ka. So, harapin mo lahat mag-isa. Yung pain, yung sadness, at pipilitin mong maging masaya para sa sarili. Oh my God, lobat ako habang ako'y nanonood ng lifestyle dyan sa YouTube. So this is my morning. GoPro nga palang gamit ko habang nagbe-breakfast tayo. Ito yung literal na sa umaga pag solo ka. Wala magluluto o walang prepare na luto dyan sa mesa mo. So no choice kung ano man yung ka magluluto. Well, habang kumakain ako nagbe-breakfast, ito nga palang audience ko. This is Sophie. This is Claudia. Well, this is yung si Dinara. At ito ang ko sa bintana. Boring. Parata naman nilagyan ko ng itlog and then egg. Welcome to my day now. Pusa. Ganito rin ba yung pusa niya? After niya maubos yung pagkain, after niya makakain. So, ganyan gagawin niya. Parang hahalukain niya. Ayun, nakatulog na yung mga anak ko. Sila yung mga nakatulog. Sabi ko nga sa inyo, uminom ako kanina ng Dolphinal para sa sakit ng ulo ko. Well, hindi ako nakatulog kasi wala, hindi naman ako inaantok. Gusto kong matulog ng 2 hours o 3 hours. Nag-set pa nga ako ng alarm ko. Pero hindi nga ako nakatulog. O hindi ako makatulog. Yun lang. Pero kasi, ang sakit ng ulo ko. Well, this is the life begins 40s. So, hindi nga ako naniniwala sa mga sabi-sabi before na life begins 40s. So, ito na yung simula siguro ng yung mga something na about na mangyayari o mapipil mo being 40s ka na. Di ka na bata, girl. Liwanag. Tanghali kasi dito. 2 o'clock na and siguro ayusin ko na lang yung ginagawa ko, yung normal chores ko bilang isang OFW na day off. Ayan. So, ayan mga labs, anyone na makapanood dito kung gusto nyo malaman o yung mga magpo-40s pa lang o 40s pa lang o 40s na more, kung ano yung mga isi-share o isi-share ko sa vlog, sa mga susunod na vlog ko, yung mga nangyayari bilang 40s at sino man dyan ang makaka-relate, comment down below lang mga labs. Life, walang makakapigil sa edad natin at sa mga mararamdaman natin. So, we have to be ready na lang. I don't know if I'm ready. Well, start na nga yung ice ko ngayon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang ingay, lagi na lang may pumupupok dito sa kapitbahay namin. Di ko alam. Sabi ko nga sa inyo kanina na inumin ko ng gamot, then if hindi mawala, kasi nga nagiging intense na siya, pinikit ko lang ng konti seconds lang. Tapos medyo nawala naman siya ng konti. Pero kapag bumalik to, talagang pupunta ako sa clinic. This is OFW and nintay ko pa yung aking komisyon para being OFW mga loves, magtira ka talaga ng mga budget in case sa mga ganitong bagay na emergency. Well, hindi ito maiintindihan ng mga hindi OFW or yung mga umaasa lang sa iba na siguro sa mga emergency na ganito talaga kailangan may budget tayo, mga OFW o yung mga nagtatrabaho o yung mga independent people na tulad ko. So dami kong daldal. I hope na meron kayong matutunan sa vlog ko on the following vlogs sa channel na ito. Life begins 40. Na hindi ko alam kung ano aking kakainin.
Paglalaba. Nalimutan ko ilagay yung ano pala. Wala. Google siya. Okay lang. At lumabas na rin ang aking si Sophie. Ano, Sophie? Diyan. Sophia, how are you? Where's another cup? Hi, madam! And the other one, where is it? So, dito nga pala ako nagsasampay. Well, alam nyo na yan sa mga old vlogs ko kung alam nyo. Well, gumagamit ba kayo nito sa pagla-laundry nyo? Ito oh. Ito yung pang-helps ng drying balls or detangling balls. Nilalagay ko to. So kapag, ayan, hindi ako nag-usot, ayan, sa mga colored na sunrocks, safe siya sa colored. Kaya nilalagay ko to. Automatic yung washing machine natin kasi kailangan powder. Yan, sama-sama lang yun dyan. Sama-sama lang yun dyan. Close ko, madumi na. Then, start na. Gutom na yung aking mga pusa. So, ito, Royal Canin aking binibigay. Actually, kay Sophie lang yun. Pero, bibigay na natin to sa kanilang dalawa. At, itong, hindi kayo pwede mag-share. Ano ba yan? Di ba pwede mag-share? Oh. Okay. Dahil hindi sila pwede mag-share. Ala, yala, eat here. Eat here! Yala, eat here para hindi kayo nag-aaway dalawa. Yun ah. My God. Paka-sensitive yung dalawa. Oh, di, Dinara. Di, Cloudy. So, hindi sila pwedeng mag-share tong si Cloudy at saka si Dinara. Kasi medyo hindi sila batik sa isa't isa. Hair and skin, proven result, ayan, 90% para sa Perline. And then, yung ano nito is, composition nito is meat and animal derived vegetable protein, ayan. So, yan, may mga vitamin siya dyan. And then, yung protein niya is 11.8%. Yung kanyang fat content is 3.8. At saka yung moistures niya is 77.7. So, mataas yung kanyang moistures. So, kaya pag pinakain nyo sila ng ganito is okay lang na kahit di sila uminom ng tubig, but must be uminom pa rin sila ng tubig. So, ito yung mga love sweet gravy, ayan. So, ayun yung kanyang texture. Yung medyo pieces siya with gravy. Hook na pusa na tulad nila para maging shiny. Ayan. O, from junior, starting 6 months, 8 months, pwede nyo na mabigay ito. Yan. So, matakaw sila. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Dahil gustong-gusto nila. Si Sophie, napihikan is gustong-gusto yan. Pero, medyo pricey siya. But, check nyo to sa aking Yellow Basket sa TikTok or sa dyan sa link. Ilalagay ko sa link kung gusto nyo itry to sa mga pusa nyo. Samantalang ako, hindi pa ako kumakain ng lunch. Lalabas ako. Tingnan ko kung lalabas ako mamaya kung ano mabibili ko na kapag hindi pa sumakit yung ulo ko, kung hindi ako pupunta ng clinic, tatry ko hanggang mamaya matapos ko lang yung mga ginagawa ko for today at titignan ko kung ng clinic o hindi, or bibili ako ng lunch ko. Actually 2 o'clock or 3 o'clock na, so late dinner na yung aking makakain later. Ang init pa sa labas, hindi ko alam kung ako ay lalabas. Tignan niyo pag silip niyo dito sa aming bintana. Meron diyang kalapati. Bigyan ko rin pala ng pagkain. Wait lang. I'll give you food, ha? Wait. Bigyan natin ng food yung yung kalapati. Alam mo, may mga ready talaga akong pagkain para sa mga kalapati. Pagkain ng mga puso sa labas. Bigyan natin siya. Hey! Oh, Sophie, baka naman natin. So, bali, ayan yung pagkain nila. Ayan o, kainit. Ang init talaga sa labas.
Bigyan natin ng food yung ano, no? Yung kalapati sa labas, no? Sila nagutom din sila. Dapat may water din, pero hindi ko alam kung paano ko ilalagay yung water. Where is Cloudy? So, bali yan. Tingnan na lang natin mamaya kung ilan yung kakain dyan. Ayan. Kailangan natin itong isara. Manual to. Sira na to. Hindi wala akong pambili ng ano. Ligo na ako, mga loves. Akala ko hindi ako lalabas. Pero may naalala pala akong gawin. Na kailangan gawin. I-update yung ID ko or civil ID ko doon sa aking bank card. Dito kasi sa abroad, kapag yung ID mo o yung residence ID mo is bago o nag-renew, kailangan i-renew lahat din ng mga accounts mo dito, kagaya ng bank accounts, yung mga record mo sa padalahan. Kailangan mong i-update yun sa kanila. So, pupunta ako ngayon sa bangko, i-update ko kung kaya sa machine lang. Alam mo yun, sa machine lang i-update. Hindi na kailangan sa opisina. Sa machine lang ng same bank. Ang gamit ko pala sa buhok ko ay Bremood. Ayan. 10-in-1. Hair cream serum. After kong maligo, ginagamit ko to para easy easy handle na, kamay-kamay na lang. Then, ready to go out na. Yan, tapos hanggang ngayon di pa rin ako kumakain. And yan, kakain ako. I mean, bibili ako ng kung anong makakain sa labas. So, see you mamaya kung anong aking mabibili.